Kasama po natin si Engineer Eddie Guillen, ang bagong 1 year na sir, administrator ng NIA or National Irrigation Administrator. Thank you, thank you. Opo. At, matagal na yung unang interview natin. Yes sir. So from Pidig, si Sir Eddie ang former mayor ng Pidig, at nung tinur tayo sa kanila, talagang impressive yung ginagawa niya doon sa LGU. Sir, yes, yan bang ginagawa niyo sa LGU na paano yan na i-apply ba dito sa NIA ngayon? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mga ka-agribusiness, pupunta po tayo sa Cordillera from Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Kung sino interested na ma-feature, contact us 0917-827-7770. Yes, of course. Kagaya ng isang program po natin, itong pag-consolidate ng ating mga farmers at yung mga irrigators association into cooperatives. Yun din ang ginawa natin noon sa ating local government unit. In fact, modesty aside, ito yung ipinanalo namin ng Galing Pook. So, yung wealth creation in agriculture. So, ito po yung ating ginagawa ngayon sa NIA. At para ma-scale up natin nationwide, ginagawa naman natin per town. Binubuo natin yung ating mga cooperatives, IAs into cooperatives. So sir, kumusta po ang ngayon? Since a year na kayo ang administrator ng NIA? Well, una, mahirap din, and of course challenging talaga, pero satisfying din sa ating kalooban. Kasi yung mga sinimulan natin, yung mga projects dito, ay nakikita naman natin na talagang nakakatulong sa ating mga farmers. Una, yung dito sa opisina, yung binago natin yung setup Marami reklamo noon dito sa NIA, mabagal yung proseso ng mga dokumento, etc. So, pinabilisan naman natin. Pati yung konsepto, yung sa design and build manual, ginawa po natin dito yun. Ngayon, mas mabilis na yung implementation natin ng project. Well, again, ito ang pinaka-importante kasi ginagawa natin ngayon. So, utos din ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., ay yung itong convergence project natin. Ito po ay sama-sama po kami dito. Of course, NIA, kasama mo natin po dito ang PhilMec, yung CDA, Philippine Crop Insurance, PhilRice, at iba pang ahensya. Ito po yung kagustuhan kasi ng ating Pangulo na makapture ng mga farmers po natin yung whole value chain ng agriculture, or in specific case, yung rice production. Para mapababa natin yung presyo ng bigas. So, ang ulitin ko, yung sinasabi ko noon, nasa LGU po tayo, ang medyo maling konsepto ng mga policy makers noon is that kinukwenta po nila yung kita ng mga magsasaka doon sa time na magbenta siya ng palay. Dito hindi. Yung kita ng ating mga magsasaka, inaaral po natin yung whole value chain ng rice production mula sa soil evaluation hanggang sa rice processing and marketing. Lahat po ito ay tinignan natin na dapat ang mga magsasaka natin ay may pakinabang or may kita sa bawat step. Doon para sa financing, sa land preparation, dito sa seeds, yung inputs, yung sa transplanting, harvesting hanggang rice processing. May pakinabang sila at makapture nila yung whole value chain. At magugulat ka po dahil sa ating paglilibot at sa yung actual na
sama natin at obserbasyon natin sa ating mga magsasaka, you will be surprised na nasa totoo yung sinasabi ng ating Pangulo, no? Actually, yung production cost natin ng bigas ay nasa 20 pesos lamang po eh. You know? Gusto ko lang i-explain para sa ating mga nakikinig. Ano po? Halimbawa, ang itinanim mo po ay inbred rice. Ang input cost po ng ating mga farmers dyan ay nasa 30,000 pesos. Per hectare po? Per hectare. Okay. At ang usually naman na yield ng ating mga magsasaka sa inbred ay nasa 5 tons o 5,000 kilos na palay. Now, kung i-convert po kasi ito sa bigas, gusto kasi natin malaman yung sa bigas eh. Ang gamitan, very simple, no? Gamitan mo lang ito ng formula ng NFA, which is 63% dapat ng ang recovery. Okay. So yung 5,000, multiply mo lang ng 63%, around mga 3,000 something na po yan eh. And then, you know, i-multiply mo yung 30,000 divided by 3,000, wala pa hong 10 pesos. So, ibig sabihin, yung direct cost mo ng production is wala pang 10 pesos. So, kung ikaw naman nag-i-invest, siyempre, kung ako, gusto ko dumoble yung investment ko, ang kita ko, di ba? So, plus 30,000 times 2, that would be 20 pesos per kilo talaga. Sir, balikan ko lang yung sinabi mo na whole value chain. Ang ibig sabihin pala, ang whole value chain in terms of dito sa palay, ay from the planting pa lang. Prior to planting. Even for the land prep, no? Hanggang doon sa maging bigas. Yes. In fact, hindi lang yun. Mula sa soil evaluation, kasi parang yung ginawa natin sa Pindig, ano? Yes, sir. Soil evaluation. From soil evaluation to financing, to land preparation, you know, seeds, yung input, transplanting, you know, pati insurance, lahat nandyan. Harvesting. At hindi lamang nagtatapos doon, pati doon sa marketing. Pero kahit na naibenta na ni farmer, meron pa rin siyang inaasahan kita kasi nga cooperative nila to eh. So yung kita ng co-op nila, babalik sa kanila yung kita, you know, through patronage and dividends. Patronage refunds and dividends. So yun po yung ano. Okay, sir. And pag sa hybrid naman, sir? Well, sa hybrid naman, ang mas mahal yun eh. Ang input cost nila dyan is nasa 50,000 pesos. Ano po? Okay. Pero difference of ano lang, sir? 10,000? Yeah, 20. Mga 20,000. 30,000 to 50,000. So, ang yield mo naman kasi sa hybrid is around 8 tons. Mababa na yun eh. So, the same formula. 8 times 0.63, nasa 5,000 plus. Ano? So, 50,000 divided by 5,000 plus, that's 10 pesos again. O, kung gusto mong times 2, yung 50,000, nasa 20 pesos lang. Now, ang average po nakita, na bentahan sa palengke ng bigas ngayon ay nasa 57 pesos. Ano po? So, isipin mo, may 37 pesos na value added. Siguro ito yung napunta sa kita naman ng bumili, yung trader, yung wholesaler, yung logistics. Kasi ang nangyayari po sa palay natin, kagaya halimbawa sa Cagayan, pupunta dyan sa Bulacan yan, no? Igigilin dyan, tapos babalik na bigas. Ganun po ba? So, marami pong dinadaanan kasi kaya masyadong malaki yung value added. Now, itong ginagawa po natin kasi, bakit natin binubuo yung ating mga IAs into cooperatives? Una, di ba, kapartner namin ang PhilMec. Okay. Para kung mas marami sila, mas madali kami makahingi ng farm machineries sa PhilMec. So, ang usapan namin ni PhilMec, yung mga kasama namin dito sa programa, bibigyan nila ng farm machineries, traktora, transplanter, yung precise seeder, harvester, and ultimately yung pong rice processing system na kasi ngayon eh, RPS ang tawag nila. Yung gilingan. Pero meron pong kumpleto po yun. Meron pa siyang dryer. So may dryer na rin po yun. Now, imagine, no? Kung sa isang town ay makabuo kami ng kahit 1,000 hectares lang. Which is napakaliit po. Dahil per town, yes, napakaliit po yung 1,000 hectares. No? With 1,000 hectares, ito kasi yung talagang kayang-kayang gilingin ng RPS eh. Yung output niya, no? Dito sa 1,000 hectares na ito, isipin mo lang kung makaani siya ng 5 tons. So,
5 million kilograms per crop. Eh, nakaka-2 cropping tayo, di ba? May wet and dry, halimbawa, no? So, times 2, that would mean 10 million kilograms of palay. So, kahit kalahati na lang doon ang bigas. Kasi 63% yung compute natin, no? Huwag nang 63, 50 na lang. 50 na lang. So, kalahati, that's 5 million. 5 million times 20 pesos, na 100 million pesos a year na makapture nila doon sa production. Which is, pag naiwan yon sa locality, babalik yun sa farmers to dividends and patronage refunds, magkakaroon ng economic multiplier effect siya. Malaki pong impluensya ito doon sa ating ekonomiya. So instead na lahat ay lalabas na palay at babalik na bigas, dapat within yung consumption, the community. Yes, yung consumption ng community, halimbawa ay 100 rice sufficient siya, di dapat wala nang lumabas. Wala nang logistics. Dito na lang para mura yung bigas, di po ba? Now, kung more than 100% rice sufficiency, yung sobra, dapat yun ang lalabas. Kung kulang siya, yun lang dapat ang papasok. Ganun lamang po yun. So, maganda yung konsepto actually, yung konsepto ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20 pesos rice, hindi kasi naintindihan ng iba. Ano to yung kanyang aspiration ito pero doon sa aspiration niya na yon, marami siyang matutulungan. In fact, sa aming experience, sa bayan natin, sa Pindig, kasi nagawa na natin ito Kasi ang laging tanong dyan, ito ba ay magiging, siyempre, competition na ito between the traders and the farmers. Baka naman wala nang kikitain yung traders natin dito. Of course not, kasi ulitin ko, hindi lang naman 1,000 hectares yung, di ba? Itong maswerte na kung mabili lahat ng farmer itong 1,000 hectares niya What about, ang average yan is 5,000 kasi. What about the other 4,000 hectares? No? So, ngayon, anong pakinabang naman ni trader kapag ginawa ng NIA ito? Naka-consolidated farming kasi kami. Meaning, pag nagtanim yung mga IAs natin, isang variety yan. Okay. So kapag binili ni trader yan, isang variety, pag ginili niya ito, hindi halo-halo. So whole grain rice ang lalabas. High value rice ito. Kapag value adding pa siya, pwede ring brown rice, no? Kasi pag isa yung size ng yung palay, nakakapag value add ka So instead na ito ay magiging competition, magiging complementation actually siya. Magtutulungan sila. So malaki pa rin yung kukunin ng mga traders doon sa community. Totoo yung yan. Yung sobra. Malaki pa rin yung sobra. Yes. Pero ang maganda, pag nag-exist na si cooperative doon, siyempre ito yung mga farmers Dati-dati, kung wala itong cooperative na ito, walang check and balance Kahit magkano na lang gustong bili ni trader ng palay, kahit mababa, kahit na yun, Pero kung nandito si Co-op, sasabihin nila, bakit si Co-op namimili ng ganitong price? Marami yung hindi naintindihan na supposedly ang computation ay from the, pa lang, doon sa land preparation. Yeah. Bakit po ang mindset or ang tingin ng mga tao ay laging yung doon sa end, kung magkano mo siya benenta? Well, unat sa lahat, parang naging kultura na yan Naging kaugalian na yan Pero tayo kasi, mapanuri tayo, di ba? Tsaka ang Pangulo, alam niya kung ano kanyang ginagawa. So, sabi niya, ito yung direksyon natin. Kita niyo yung mga pronouncement ng ating Presidente sa kanyang speech. Gusto ko, sabi niya, mga farmers, ganito, makapture nila yung Kasi alam niya dating governor yan. Program niya yan. In fact, nung siya ang governor, yan ang talagang tinututukan niya, yung agrikultura, sa aming probinsya. Now, ang lang natin dito is that hindi naman masamang baguhin natin yung konsepto Kung tayo ay, ginagawa natin yung pare-parehas na sistema, and then umaasa tayo ng ibang resulta, yun. So, kailangan may baguhin tayo rito. Like, for example, yung programa ng NIA ngayon, sisimulan namin itong October na, Sabi, babaguhin namin yung cropping calendar. Kasi yung present cropping calendar ng NIA, yung isang cropping
calendar, magfo-fall ng tag-ulan. Ang cropping calendar namin sa mga areas na yung dry, ang cropping calendar namin talaga dyan is magsisimula kami ng December or January, mag-ani kami ng Abril, Marso, Abril, ganyan, hanggang May pa. Tapos magtatanim na naman kami ng July. Yung July, ito yung tag-ulan Ito yung wet season. Yes, ito yung wet season. Ang gagawin namin yung first cropping October, para ani kami ng February. So quick turnaround tayo, February, March, tanim ulit kami. Para April, May, ani ulit kami. Ani pa. Kasi pag during this dry season, walang bagyo Yes, sir. Yes, sir. Hindi lang yun, maaraw. Sabi nila, mas maganda ang ani talaga sa dry season. See? So, pag ginawa mong ganon, bakit hindi mo ilipat? Irrigated naman kami. So, tinanong ko yung aking regional manager. Sabi ko, bakit itong isang cropping season natin nataon wala makasagot sa akin. The only reason is that, again, kultura yun Kasi dati-rati, nung wala pang irigasyon, yung mga tao magtatanim sa pagtag-ulan na. Pero pag tag-ulan na, nandiyan na rin ang tagbagyo Correct po. So, bakit hindi mo i-maximize yung irrigation system mo? Di ba? So, yun po yung ating gagawin. Kung ginawa ko pati yun, tataas na ang yield natin sa dalawang cropping, meron ka pang nadagdag na cropping intensity. Kasi pwede kang magtanim dito sa pang tag-ulan or magratuning ka na lang Wala ka ng gastos, konti na lang gastos mo kasi pag tutubo na lang lagyan mo lang ng isang sakong abono yan, tutubo na yan. After 45 days, ani ka. After 45 days na naman, ani ka na naman. Pwede ka na pwedeng mag-raton ng 2 May times, mga sir. variety po na gano'n. Ratuning, although mas mababa na nga lang ang yield, pero additional, hindi bale na kasi tagbagyo yan diba? Wala ka naman masyadong kapital doon. Kung mabagyo man, okay lang. Okay lang. Kasi wala ka namang At saka mas inputs matibay marami. sa bagyo to, ang rato. Kasi mas mababa siya So yun po yung ideal po doon. Sir Eddie, etong kinikwento nyo ngayon, ito yung plinahan ninyo for a year ito yung inayos ninyo dito sa loob? Ayan po. And then marami pa rin bagay, yung dito sa opisina natin, yung system, itong nag-purchase tayo ng yung mga equipments, kasi ang daming nasisirang mga kwan natin, hindi na nare-repair So during my term, bumili kami ng 141 na backhoe para doon sa ating pag-repair sa ating mga system. Itinaas ko pa yung subsidy ng ating mga farmers per hectare from 150 pesos to 500. Yun. And then talagang tinignan natin kung saan yung mga may sira talaga. Yun ang kinonsentrate natin. Na-convince po natin sa pamamagitan din ng ating Pangulo at ng pamunuan ng Kongreso. Sila Speaker Romualdez tsaka si Congressman Saldico sa appropriations. Yung investment ngayon ng DPWH flood control, babaguhin nila yon, hindi na flood control, kundi water management. So makakatulong ngayon sa irigasyon ng ating bansa. So instead na ang gagawin ay para hindi mag-flood, it's more on management ng water para magamit sa agriculture. Oo, kasi gulat na gulat ang ating Pangulo. Nung 2 weeks ago, nagkaroon kami ng meeting sa Malacanang. Ang nag-report yung DENR. Sabi nila, Mr. President, we have 40 million Filipinos na wala pong direct access sa potable water. Sabi ng Pangulo, dami naman, that's not acceptable, sabi niya. Sumunod na nag-report ng DPWH. Sabi nila, ito yung mga budget natin, mahigit 1 trillion yung last 8 years yata yun, no? In fact, sabi ni Secretary Bonon, during this year alone, 2024, we have 349 billion of budget for flood control alone. Local lang yun. Laki pala, sabi ng Presidente. So, saan na pupunta yung tubig? Mr. President, sa dagat po. Tinatapon lang, yung kasing mindset ng highway sa flood control, walang tubig, tatapon sa dagat. Yeah. So, ang gusto ng ating Pangulo, doon pa lang sa sa Bukana, i-stop mo na yung tubig doon. I-control mo na. Water management niya, ang gusto niya. Sabi niya, hindi pwede yan. Mag-usap kayo, sabi niya si Nia, yung mga proposal ni Nia ng mga projects for dams, water impounding, etc., ay punduhan dapat ng flood control.
Sabi niya. So, and then response din naman kaagad. Believe din ako, no? Nag-meeting kami ng mga congressmen ng 3 araw. Lunes, Martes, Miyerkules na itong week na ito. No? Last week pala. Wala ni isa man, kahit na opposition congressman, ang nag-oppose doon sa idea na baguhin natin yung paradigm shift tayo from flood control to water management. May kasabihan po eh. Ang sabi nga ni Chairman Momo noong nagme-meeting kami, sabi niya is that sa buong Asia daw, Pilipinas ang may pinakamalaking budget for flood control. Kung totoo yung kasabihang, may kasabihan eh. If a problem can be solved with money, it's not a problem. It's an expense, sabi nila. Kung totoo yun, dapat wala na tayong problema sa flood control at saka sa irrigation kasi nga, ang dami nating budget. Pero, you know, siguro, mali yung konsepto. Hindi tugma. So, instead na flood control, water management dapat. So, you know what? For me, ito ang game changer sa agriculture. Yung plano ng ating Pangulo na ito at ang suporta ng Kongreso. No? So, laking pasasalamat natin talaga. Ito ang magiging crossroads ng agrikultura tungo doon sa pangarap ng ating Pangulo na maunlad na bagong Pilipinas. Ang problema lang naman agrikultura natin, Sir Buddy, kayo ang nandito eh. Kung napansin mo, nung nag-usap tayo, di ba? Ang problema ng agrikultura is yung low productivity. Yes. Kung mababa productivity mo, kailangan mo ng patubig para tumaas yung productivity mo. So, very simple ang problema natin eh. So, palagay ko yung unlad na tayo ngayon. Sir, yung madaming farms na nagsasabi na na hindi nararating ng irrigation. Please educate us about that. Hindi ko rin naintindihan. Ganito po kasi yan. Doon sa National Irrigation Master Plan po ng NIA, merong tayong 3.2 million hectares na potentially irrigable. Pero alam mo yung National Irrigation Master Plan based on a 3% slope. So ito lamang po yung mga kapatagan. Okay. So itong kapatagan na ito, ang napapatubigan pa lang po natin na lagyan ng irigasyon ay 2,000 hectares pa lang. At ang napatubigan ng NIA dyan is 1.6 million hectares. Pero ngayon, ang gumagana sa NIA is 1.3 lang. Siyempre, yung mga napatubigan nating iba, meron na nag-convert, merong, conversion, meron ding may nasirang system kaya hindi nagagamit. Pero marami ho kasi doon ang conversion. So, ibig sabihin, meron pa po tayong 1 milyong mahigit na hindi na-irrigate. Dito lang sa kapatagan. Paano pa yung mga upland communities? Sabi ko nga sa mga taga-NIA, tayo, National Irrigation Administration, hindi tayo National Rice Irrigation. So, nagpagawa po ako ng bago naming master plan, Regional Irrigation Master Plan, na kung saan, pati hanggang 30% slope, kinoconsider natin. Although, hindi nga pwedeng gawan na ng kanal yun, pero pwede naman yung drip irrigation eh. Di ba? Pwede naman yung sprinkler system eh. So, pina-survey ko rin po yun. At itong bagong budget natin for 2024, marami tayong napalagyan ng solar pump irrigation with drip irrigation and fertigation. Again, ito ay additional budget na ibinigay ng Kongreso. Sir Eddie, may na-mention ko kanina na, balikan ko lang, may na-mention kayong subsidy doon sa farmers. Sabi mo, tinaasan mo from ilang percent? 150 pesos to 150 500 pesos per hectare yun. Yes, sir. Pa-explain nga yun, sir. Naintindihan ba yan ng mga karamihang ordinaryong tao natin? Yung mga Irrigators Association, siyempre alam nila ito. Alam niyo po ang NIA kasi kapag gumawa ng isang irigasyon, during the construction of that irrigation system, even before the construction, ino-organize na namin yung mga beneficiaries. Ito po yung mga tinatawag nating Irrigators Association. So sila, ang purpose po nila, sila po yung makakatuwang natin sa pag-maintain yung operation and maintenance ng system. So, ibig sabihin, sila po dapat ang tinitignan nila kung ano ba sira ng system or kailangan ba na magtanggal ng mga damo or yung mga debris na nasa loob. Sila po yung kasama natin. And then, as a subsidy natin sa kanila, meron naman silang ibibigay na 500 pesos per hectare. Kung
Siyempre, alam mo kasi ang NIA, pagkatapos ng taniman, ini-evaluate natin, ilan ba talaga napatubigan. So, yung napatubigan na yun lang ang bayaran natin ng 500. Kaya yung mga farmers natin ngayon, gumagawa ng paraan para mapatubigan lahat. So, doon pumasok yung system natin na alternate wetting and drying technology. Yun. So, alam nyo, yung AWD na yan, tayo po ang una sa buong Asia na nagkaroon yan eh. Alam niyo ang maganda dyan, una, i-explain ko muna kung ano yung AWD. Ano. Halimbawa, ito po yung palayan, ano? Huhukay po kami ng 30 cm na lalim, no? Tapos merong observation well kami. Alagay namin halimbawa ito, no? Pagka mababa na yung tubig, pagpawala na yung tubig dito sa ating observation well, mas malalim, babalik namin ulit yung tubig. So, anong nangyayari ngayon? Una, nakakatipid kami ng patubig. Nasa 30% ang matipid natin. In fact, itong UPRIS natin, ang vulnerable namin dyan noong, di ba, nag-El Nino, no? Ang vulnerable po namin dyan is nasa 50,000 hectares out of the 140,000. Pero hindi lang namin talaga napatubigan 6,000 hectares because of AWD technology. So, nakakatipid ka ng tubig. Pangalawa, may carbon credit po yan eh. Yes. Mga farmers po natin na kasi pagka nag-AWD ka, hindi masyadong nag-release ng methane eh. So, may carbon credit sequestration po yon. So, yung mga farmers natin na involved po dito, nakakatanggap pa sila ng additional income dahil dun sa carbon credit. Pangalawa yon. Pero pangatlo, surprisingly, pag nag-AWD ka pala, tumataas ang yield ng palay. Yan, tataka ako, bakit tumataas ang yield ng kaya yung mga, instead of 8 tons, nagiging 10 tons. Diyan sa Central Luzon, meron pa silang yung pinuntahan namin, may naka 19 tons pa eh. Ano po? Yung kasing halaman daw, yung halaman, parang tao kasi yan eh. Kung nagutom, maghahanap ng pagkain. So kapag binaba mo yung tubig, yung root system niya, hahabulin niya yung tubig. Lalalim. So lalalim yung root system niya, dadami. So gaganda yung absorptive capacity niya ng micronutrients. Kaya mas maganda po yung palay. Tsaka mas matibay na siya sa drought dahil nga mas malalim yung kanyang root system. Tsaka mas marami siyang nakukuhang nutrients sa ilalim. Po. So kaya tumataas ang yield ng palay natin. Yung palanggipi, magtataka ka eh. Yung mga ordinary lang, nasa 12. Ito, pag, nasa 40. Ganyan. Ganon lang yung number of rice stalks na doon sa isang tumpok na yun, no? So, mas malaman pati yung kanyang yung bunga. Mas madaming laman, mas mabigat. Kaya yun din ang isang kuwan natin, no? Gustong-gusto ng mga farmers natin yan. So, madali namin itong i-replicate buong bansa. Kasi ang NIA naman, pag pinatay mo yung tubig, wala talagang aagos eh. So pag sasabihin natin halimbawa, AWD tayo ha, dito, ito yung schedule natin. Hindi, gano'n lang po. Saan na po kayo nag-AWD so far? Marami na. Dito sa Mayo Pres area, entire Philippines po, may mga pilot project na kami para makita ng ating mga farmers ang benefits. Kasi napili lalo na itong El Nino. Alam niyo po ba na itong El Nino, ang irrigated rice land natin ay ang hindi naapektuhan lang ng El Nino is nasa 1% lang? Compared dito sa mga hindi irrigated. Yung mga affected ng El Nino, mga hindi irrigated yun. Hindi irrigated. Pero yung mga irrigated, konti lang nakaranas ng ng itong El Nino. Last month, nandun ako sa Mindoro. Merong isang town doon, yung Bako. Meron siyang flow of water na ang lakas-lakas talaga. Tapos yung water na yon, walang pupuntahan kundi didirekta talaga doon sa dagat. Tawa yung sinabi niyo kanina. Feeling ko lang, sir, maraming ganong lugar na pwede nga talagang i-harness yung water. Marami po talagang ganon. Ano po? Una, tignan nyo na lang. Yung malalaking dams natin, yung Pantabangan Dam, yan ang pinakabata eh. Mag-50 years na po sa September. Okay. Panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. po yan. So,
Ilan ang malalaking dam natin na talagang nandyan? Ayan, yung Magat, Marcos Senior time pa. Pantabangan, Senior pa yan. Ang bago lang dito na ginawa, of course, yung San Roque. San Roque. Pero yung San Roque, for power yan. Mm. So, yun po yung ating problema. Napakarami po nating major river basins and principal river basins sa buong Pilipinas. And yet, wala po tayong mga reservoir type dams. Kaya, ang gusto ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon, sabi niya, ang number one priority ko is food security. Ang number one na kailangan ng food security is irrigation facilities. So, dito tayo. Pero, of course, dahil malit ang pundo ni NIA, pwede nating itap itong DPWH, sabi niya. Kaya si Sekra Manny Bunuan, nagbibiroan kami pagkawan maganda pala, sabi niya, pagka Ilocano nag-uusap, puro kuripot, nakakaisip ng pagkakatipiran. Matipid na, it works. It really works. Ilocano rin si Sek. Ilocano si Sek Bunuan. Para-paras kami taga-Ilocos Itong good news, itong sinasabi ninyo, nag-uumpisa na ba kayo para yung mga constructions ng mga bagong irrigations? Yes, sir. Nag-uumpisa na po kami. And, yung mga, marami na kami nasimulan. In fact, marami rin kami na iti-turn over ngayon. Kasi pinafast track ko lahat ng mga projects natin. Nung ako nandito na sa NIA. Kasi yan ang bilin ng Pangulo sa akin. Fast track mo lahat yan. Sabi niya. So, marami po kaming, in fact, this month and next month, marami kaming for inauguration na project. At marami rin kami nasimulan. So, ayun po yung ating, proyekto ngayon. Talagang, tutok na tutok po ang ating Pangulo rito sa National Irrigation kasi alam niya of course, sa DA family, dito alam mo kasi ang success ng agrikultura is tatlong bagay lang naman yan. Kailangan may lupa, may tubig, at may tao. Hindi yan, andito lahat yan. Yung lupa, yung irrigation natin, yung mga irrigators associations natin. So, well-organized kasi ang farmers na. So, alam ni Pangulo na kung ito'y matulungan niya talaga. Akit lahat. Hindi ko naman sinasabing ayaw niya hindi tulungan yung mga yung mga hindi IAs. Kaya lang, i-expand pa niya ang isip niya. Yung mga hindi pa IAs ngayon, yung wala pang irrigation, dapat ma-irrigate. So, yun po yung buwan ng ating Pangulo. Yung mga, gaano kadami sir, hindi pa na walang irrigation? Doon lang sa National Irrigation, sa 3% slope lang ay nasa 1.2 million na, di po ba? Palagay ko itong more than 30%, mas malaki pa Mas malaki pa doon sa 3 million Kaya marami pa po talaga. Hindi pa po tayo nangangalahati sa dapat nating i-irrigate sa buong bansa. So, marami tayong habol. Anything else, sir, na importante pa na dinadamilis? Kasi di ba, nabalita mo para magbebenta kami ng 29 pesos na bigas. 29 pesos. O, di ba, mahal ngayon. Pero kami, sa beginning August, magbebenta kami ng 29 pesos na bigas. Sino po ang magbebenta? Ang NIA True Kadiwa. True Kadiwa. Yan ang pa-explain yung paano yung program pala. Paki-explain nga yun, sir. Paano yan? Paano magagawa yan? Yung 29 pesos na rice. Na rice. Ganito po kasi yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.